Abalos na pangiwi sa patong-patong na kasong isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa kanya. Ang kapal ng mga papeles. To pay for all the legal fees sa ating mga abogado. Maniwala ako na sa'yo talaga manggagaling yung perang gagastusin. Siyempre, meron backup yan. Wag po kami, sir. Iba na lang po yung lokohin nyo. Kung nauuto nyo po yung mga tansong talangka, wag po kami, okay? I stand by nangyari. Tama ang ginawa ng kapulisyahan. No? Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa tiwalang binigay niya. Ikaw, alam ko, isusunod ka na rin dahil nga inuuna lang po yung mga pasimuno dito eh. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sandamakmak po na kaso ang kinakaharap po ni Benhur Abalos na isinampa po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol po dun sa illegal na paghuhuli po kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil nga po, alam naman natin, magbibigay lang po ng warrant of arrest. Hindi naman po search warrant po talaga yung daladala po ng ating kapulisan nung time po na iyon mga lodi. At eto na nga po mga lods, sinampahan na po ni Tatay Duterte. Ito po si Benhur Abalos. At sabi pa nga po dito sa nakita nating post mga lodi, nakakatawa po talaga itong AMP o AM Pilipino mga idol. Abalos na pangiwi sa patong-patong na kasong isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa kanya. Napangiwi, no? Tingnan, nagsumite si dating DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang counter affidavit sa Department of Justice o DOJ hingil sa reklamong malicious mischief na isinampa laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa naging operasyon ng kagawaran sa paghahain ng arrest warrant laban sa KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ipinakita rin ni Abalos ng patong-patong reklamo na isinampa sa kanya ng dating Pangulo sa Ombudsman. Ayan mga lodi, ito pa po yung post mga idol sa PTV. Diyan po niya kinuha itong post na to, napangiwi. So ito, syempre, nagpa-presscon po agad si Abalos. Tingnan po natin ang kanyang video mga idol na alam naman natin ganito talaga yung mga magpapabiktim. Alam naman natin na talagang above the law yung ginawa niya. Pero syempre, kukuha po ito ng simpatya sa taong bayan para sabihin, ay, masyado naman tayong pinipersonal nitong mga anong to, tinamaan ng ating operasyon. The point is, mga idol, lalong-lalo na po yung mga tansong talangka, legal po ba yung ginawa nilang operasyon? Yun po yung point doon. Wag po kayo masyadong ang kapal ng mga papeles. So, hindi po klaro yung kanyang mensahe dito. Puntahan po natin yung mas malinaw na sinabi po ni Abalos sa kanyang pa-presscon o interview po sa mga media. Ito po. Kung di namin ginawa ang dapat namin gawin, hanggang ngayon si Pastor Kibuloy ay hindi pa na-aresto. Party to So, kung ano man demanda nila, karapatan nila yan. Sige lang, magdemanda sila. Pero of course, nakita nyo naman, ako'y private citizen na ngayon. Wala na ho ako sa gobyerno. I have to pay for all the legal fees sa ating mga abogado. Pero, totoo ba yan? Ikaw magbabayad ng mga abogado mo? Dahil wala na daw po siya sa pwesto ng panunungkulan dahil tumakbo po itong senador ng ating bansa at bawal na po talaga siya sa posisyon. Sinasabi niya po dyan na siya po ang magbabayad ng mga abogado na magdedepensa po sa kanya o hinain sa kanyang mga kaso. Maniwala ako na sa'yo talaga manggagaling yung perang gagastusin. Siyempre, meron backup yan. Na tinapay. Doon pa lang sa mga billboards na nakikita natin sa daan magugulat ka na lang na hindi naman po dapat yun ang ginagawa ng isang tumatakbong senador. Hindi naman po niya pag-aari yung mga pinaglagyan dahil pag-aari po ng gobyerno, yung mga daanan po na iyon na nakabalandra po yung kanyang muka na napakalaki po na mga billboards. Biruin nyo mga idol, nasa flyover, sa overpass, kung saan-saan pong mga daanan ng sasakyan at ng mga tao. Nandun po nakabalandra ang kanyang mga tarpaulins, billboards, etc. Tapos gagastos ka pa ng abogado para depensahan yung sarili mo. Wag po kami, sir. Iba na lang po yung lokohin nyo. Kung nauuto nyo po yung mga tansong talangka, wag po kami. Okay? Tuloy pa natin. So that's part of the job. No? Tinanggap natin yung posisyon. So, eto, alam ko naman mangyayari ito na talaga magdidemand at magdidemanda. Sir, during the time of the service of warrant, lahat naman po legal, lahat po sinunod ang protocol? Well, yes. Nakita naman natin na talaga namang on TV lahat,
Very transparent ang ginawa nila Chief Marbil, nila General Torre, no? Wow, transparent daw mga idol. Kaya pala, hinaharang nila yung mga tao sa loob ng KOJC compound na tingnan kung ano yung ginagawa nila, paghuhukay, pagbubutas, kung ano-anong mga pinagagawa lang paninira sa loob ng KOJC compound o building. At di umano pa mga idol, pinaplano na po nilang pasabugin yung KOJC school o yung college. Tapos dun lang po lumabas si Pastor Apollo Kibuloy. Legal ba yung mga pinagagawa ninyo? Transparent ba yung mga pinagagawa ninyo? Tuloy pa natin. Nandun. At isang mensahe maibibigay ko sa lahat. Ang importante rito ay nahuli natin si Pastor Kibuloy. Napaka-importante po nun. Nahuli po ba talaga nila mga idol? O napilitan lang po magpahuli dahil nga po dun sa narinig po nating pasasabugin na po yung KOJC College? Kasi kung tayo'y nagpa-pressure, tayo'y natakot, tatakot ka sa demanda, walang mangyayari. Tay Duterte, hindi naman na po siya pala natatakot sa demanda, kaya okay lang po pala yung ginawa nyo. Bravo po talaga, Tatay Duterte. Sana po magkaroon po ng hustisya ang ginawa po nila sa loob po ng KOJC compound, lalong-lalo na po yung mga taong pinagsasaktan po ng mga kapulisan dahil po sa utos nito mga taong to. Importante rito, prinsipyo, nanaigang prinsipyo Wow. rito. Yun ang importante rito. Prinsipyo. Okay. Sir, You stand by your position not to huli nila. Wala kaming I stand by nangyari. Tama ang ginawa ng kapulisyahan. No? Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa tiwalang binigay niya, sa kanyang guidance, and of course, nakita naman natin at nahuli siya. No? Ito rin lang sa mga nakikinig ngayon. What if hindi tayo nagpunta sa KOJC? What if talagang umalis na lang tayo roon kamukha nung unang raid? Yung ganung pressure. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin si Pastor Kibuloy. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Basta alam mong tama ginagawa mo, huwag kayong matakot. Huwag po kayong matakot, basta alam yung tama ang ginagawa ninyo. Totoo bang tama yung ginawa nyo sa pag-aresto o panggugulo sa loob po ng KOJC compound? Tama po ba yun? Tatanong lang po ako, sir, ha? Tatanong lang po. Baka po kasi kami po talaga ang mali at yung sinasabi po ninyong pinairal nyo lang yung batas. Eh, may nakita nga po ako dito na sa inyo galing eh. Ito, pakita ko lang sa inyo, ha. Ayan, sir, oh. September 10, Ben-Hur Abalos, naka-blue check po yan. No one is above the law. Sabi pa po dito sa post niya, ito po ang opisyal na mugshot ni na Apollo Kibuloy at ng iba pang kaugnay na kanilang mga kinakaharap na mga kaso sa ating bansa. No one is above the law. Pero yung batas na pinairal nyo doon sa loob po ng KOJC compound, sa tingin nyo, hindi po yun above the law? Tapos ngayon, press-con pa para magmukha po kayong lumabas na kaawa-awa. Hindi nyo man lang po naisip yung ano pong perwisyong ginawa nyo doon sa loob ng KOJC compound. Kaya po, sandamakmak na kaso yung kinakaharap nyo dahil ito po, si Tatay Duterte o ang dati nating Pangulo, alam kung ano po yung ibig sabihin ng no one is above the law. Siya po ay isang abogado, prosecutor, naging congressman at mayor ng ilang taon po dito sa amin sa Davao City at higit sa lahat naging pangulo ng ating bansa. Kaya kayo nagkakandalaitin ng ganyan dahil alam naman natin na si Tatay Duterte hindi nyo kayang maipakulong. Dahil alam niya po yung ibig sabihin ng no one is above the law. Kung meron nga daw po kayong ebidensya na magiging mitsa ng kanyang pagkakulong, isampa nyo na daw po eh. Yun yung sinasabi niya eh. Pero hindi nyo magawa dahil hindi nyo po talaga alam kung ano po ang ibig sabihin ng no one is above the law. Oh, mga idol. Oh, yung may idolo dito kay Abalos. Eto na po, patikim pa lang po ito ni Tatay Duterte. Yung sandamakmak na kaso na kinakaharap po nito ni Ben-Hur Abalos. Tingnan po natin kung makadepensa po o mabakapan po siya kung sino man po ang may pasimuno po nung paghuhuli po kay Pastor Apollo Kibuloy at umabot pa po sa ganung paghuhukay sa loob po ng KOJC compound. At eto mga idol dahil nga po noong nakaraan meron pong isang vlogger na panay po banat kahit hindi na po tama yung mga pinagsasabi niya po malalaswa na, medyo bastos na po. Ikaw, alam ko, isusunod ka na rin dahil nga inuuna lang po yung mga pasimuno dito eh.
Kapag napatunayan po o natalo po ito si Benhur Abalos, pagdasal mo. Kasi kayo na yung kasunod dyan yung mga gumawa ng mga videong mga malalaswa. Kung ano-ano mga pinagsasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw ang isusunod ng mga abogado nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya maghanda-handa ka na. Akala mo nakalimutan na nila yun? Hindi. Kaya maghanda ka ng napakagaling mo na abogado. Yan po muna yung update natin mga Lodi. Tingnan po natin ang mga susunod na mga kabanata ukol po dito sa pagsampa po ng samdamakmak po na kaso ni Tatay Duterte dito po kay Abalos. Tingnan po natin kung kaya po lang depensa niyan sa bagong Pilipinas, bagong mukha. Kahit ano pong gawin niyo, Duterte pa rin.